Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa
Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gising na! Ito na ang programang nagtataas ng diwang Kristiyano at nag-aangat ng kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas! Alas 7:45 sa buntag kini ang oras na Pilipinas. Diri sa 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio ng Far East Broadcasting Company. Isang mapagpalang Tuesday mga ka-ONP. Today is July 28, 2026. Araw po tayo ng Martes. Magandang umaga po sa ating mga ka-ONP. Malamig na umaga po sa inyo kasi medyo malakas yung ulan kahapon. Mo po niya itong prayer kay Sigig Ulan. So pag-pray din natin at the same time mag-ingat po tayo lalo na sa ating mga ka-ONP na binabaha. Siguro yung ating mga ka-ONP dyan marami ding concern at this morning nga lang mga ka-ONP nag-alarm na naman yung earthquake detector. Okay, so ito po ay dahil may earthquake na nangyari kanina. Based nga sa information mga ka-ONP, I think 6.2 magnitude ang earthquake kanina mga ka-ONP. So ingat po sa mga ka-ONP natin dyan na nakatune in at siguro may na diha dapita sa inyo ang kining earthquake or epicenter mga ka-ONP. Yan. So yun po mga ka-ONP. Bantay-bantay lang ta. Based sa mga report diri dapita sa may ingon sa ako ang mga higala diha sa Tagum, kusog daw ang linog diha dapita sa Ilaha. Kumusta po sa inyo diyan sa Tagum? Tagum area, yung mga ka-ONP natin dyan. Nako, ingat po kayo ha.
Ate Wilda, good morning. Tsaka si Ate Josie, maayong buntag. Kuya Tristan, good morning din po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig dito po sa ating programa. Kumusta po ang ating morning? No? Ano po ang mga take-away ninyo sa State of the Nation address ng ating Pangulo? Okay, yung mga gusto ninyong i-highlight, no? Mga gusto ninyong siguro i-follow up or gusto ninyo or i-affirm ninyo, no? Kung ano ba yung mga narinig nyo. Okay? O di kaya yung mga hindi kayo kumbinsido, no? Sa sinabi ng Pangulo. Pwede po, comment lang or text lang, but let's be respectful ha sa ating mga comment, mga ka-ONP, no? Alam naman natin na itong ating programa, ito pong ating stasyon ano po, non-partisan. So whether you agree or siguro okay po sa inyo yung mga sinabi, let's be respectful pa rin sa mga siguro hindi agree doon. Diba? Ayan. Reminder yan sa ating lahat, no? Mga ka-ONP. Ako rin. Oo. Kasi minsan nagiging prejudice na rin. So, kahit tayo pong lahat, whether you are anti or siguro pro or ano ba, between, may mga in between din, no? Yung mga siguro, sabi ko nga kahapon, medyo pagod na sa mga ganitong conversation. Ayan, magpahinga ka kay Kristo, ha? Wag nang siguro kung kailangan mong wag mo nang mag-check sa yung social media account. Doon ka na lang sa Messenger, no? Gawin natin to rest. Morning po sa mga ka-ONP dyan na bumabiyahe, na mamasada ngayon. Ingat po sa inyong pagbiyahe. Nako, speaking about pagbiyahe, mga ka-ONP, may taas ano naman, no? Gasolina. Okay, di ba? Lord, tulungan niyo po kami. Ganun talaga, mga ka-ONP, no? Tanggapin natin na may mga nangyayari at may mga ano po, no? Mga update. Based sa report, mga ka-ONP, gasoline 6 pesos and 80 centavos. Okay? Adjustment po ito, no? And then kerosene 4 pesos and 20 centavos. Ang diesel naman nasa 7 pesos and 30 centavos po, mga ka-ONP. O, yan po ang oil adjustment. Ngayong araw na ito po ito, ha? Effective 6 a.m. kanina, mga ka-ONP. Okay? So, patuloy po tayong magpatyag at the same time maging naamag ito yung mga adjustment kahimuon. Pero pagdayon lang sa itong paglaom. Ate Marisa, good morning po. Kumusta, ate? Salamat kayo sa pag-tune in sa itong programa karon. Muna itong ginaingon ba nga kung unsa man ang mahitabo, no? Padayon ang atong paglaom, mga ka-ONP. And buhat lang kita, no? Kung unsay mga opportunity nga atong buhat. Okay, ano ba yung mga take away ninyo? Oo, sabi ni wala na lang daw siya naminaw. Yan, okay. Yung iba, pero ka-ONP, ha? Pero kung siguro may mga summary naman, no? Yung mga summary, yun yung mga highlights kasi kailangan din natin yan para malaman natin ano ba yung mga programa o ano ba yung mga nagawa at gagawin, mga ka-ONP. So yun din, no? If hindi na pagod, okay, yan. Pero kung pagod, naintindihan. Okay, 7:51 ng umaga. Siyempre, hindi po ako nag-iisa. Kasama po natin ang Team Positive na magbibigay sa atin ng kanilang mga pabaon. Ako rin ay may pabaon sa inyo mamaya. And then, we will kasama po natin ang Pag-ibig, Bahada Branch, mga ka-ONP, para sa ating magtanong sa Pag-ibig. Later naman, mga ka-ONP, 8:30 to 9, kasama din po natin ang ating partner naman from Department of Trade and Industry. At pag-uusapan po natin, okay,
Base ito sa kanilang info, okay? Sa atin, mga ka-ONP, makakasama po natin si Engineer Kenneth, no? Morata. Ang topic po natin itong 5% discount sa purchase, no, ng BNPCs for senior citizens and PWDs. Ayan, take note niyang 5%. Mamaya pag-usapan natin yan with Engineer Kenneth, no? Mga ka-ONP. So just send lang po kung may mga tanong po kayo para sa kay Sir Kenneth. Okay? 7:53 ng umaga. Ito po yung mga pabaon natin. Sabi ni Ate Marisa, sa Diyos lang tayo. Lalapit, wala nang iba. Salamat po, Sir Ton. Okay. Grasya ni Lord, sabi niya. Okay. Thank you. Salamat sa reminder din po na Ate Marisa na palaging umasa tayo sa Panginoon. Siyempre, bubuniin pa naman everyday nating bubunuin yung ating buhay, pero wag nating kalimutan na may pag-asa tayo sa Kanya, ha? Yun ang ating reminder ngayon, no? Eto, Deuteronomy 16:19 ang ating pabaon today. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatanggi, no, ng tao na tatanggap o ni tatanggap ng sahol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Maganda to, no? Reminding us, mga ka-ONP, na ang justice at saka itong bribe hindi po katanggap sa ating Panginoon. Okay? Reminding us na balik po tayo sa truthfulness and honesty sa Kanya. Yan po yung ating pabaon. Galing po yan sa Deuteronomy 16:19. Oras na Pilipinas. Kasama niyo si Kuya Ton. Hi Ate Anita, magandang umaga po. Salamat Pastor sa padayon sa pagpaalala sa lahat. Yan. Thank you Ate Anita for sharing. Okay. Ito naman ang ating Team Positive na magbibigay din sa atin ng kanilang mga pabaon. Here's Ate Yvonne. Ate Yvonne, good morning. Magandang araw mga ka-DXFE. Hindi lahat ng laban sa buhay ay kailangan ipanalo. Minsan, ang mahalaga ay hindi ka sumuko. Ito po si Ate Yvonne, Team Positive! Thank you Ate Yvonne sa pabaon mo. Ito naman si Kuya Julius. Kuya Jules, good morning. Magandang umaga po, ka-ONP. Sa gitna ng dilim, laging may liwanag ng pag-asa. Ito po si Kuya Julius para sa Team Positive. Salamat Kuya Julius sa imuhang pabaon karon nga buntag. Ito naman si Kuya Elkin. Kuya Elks, good morning. Mayong adlaw mga ka-DXFE, ang pagkamatinud-anon usa sa mga kinaiya sa tinuod nga gugma. Kini si Kuya Elkin para sa Team Positive. Daghang salamat Kuya Elkin sa imuhang pabaon karon nga buntag. Ikaw ba may pabaon ka ONP? Sige po, ha? Send lang po ang pabaon mo dito po sa ating text line number 090958222112. Pwede rin po sa ating Facebook Live, no? Comment na lang po dyan sa ating Facebook Live ang inyong mga pabaon. 7:56 ng umaga, ito po ang oras na Pilipinas. Magbabalik po tayo with our partner na from Pag-ibig Bahada Branch. Nako, maraming salamat po sa mga encouragement at saka mga mga reaction ninyo mga ka-ONP. Huwag lang tayong mapagod, ha. Patuloy lang tayo sa ating paggawa ng mabuti. Kasi hindi natin pwedeng gawing lisensya na pag ang iba gumagawa ng mali, tayo po gagawa na rin ng mali, no? Hindi po 'yun ganoon eh. Ang reason po bakit tayo gumagawa ng tama kasi ang ating Panginoon ay nasa atin. Ayan, maraming salamat sa mga reminder po ninyo. Ito po ang oras na Pilipinas dito po sa 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio. Malapit na ngang maubusan, nariyan ka para ako'y punuan. Nag-uumapaw ang mga problema, parang aayaw at pilit kinakaya. At pagsusuko na't walang magawa ay
malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay: volunteer, report, remind at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333, 0999-227-1111 at 082-224-0911. Regular na timbangin ng anak at sukatin ang kanyang pagtaas. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung maayos ang kanyang paglaki. Ang mabagal na paglaki ay senyales ng maling nutrisyon. Samantalang ang labis na pagbigat ay maaaring humantong sa obesity. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Magtanong sa pag-ibig, hatid sa atin ng oras na Pilipinas. Dito sa 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio ng Far East Broadcasting Company.
Atong oras alas 8:06 sa buntag kauban na nato karon diri sa studio ang ato ang partner gikan sa Pag-ibig Bahada branch. Atong welcome ang ato ang marketing officer si Ma'am Elaine Perez. Ma'am, good morning. Good morning, Sir Jess, o good morning po sa tanang mga naminaw o nagtanaw sa live nato diri sa DXFE, Oras na Pilipinas. Ako nagpasalamat sa always na pag-invite sa amo para ma-share pod namo kung unsa ang importance o ang mga programa ni Pag-ibig Fan. Kami pod, ma'am, nalipay mi tungod kay makadungog na pod mig mga update gikan sa inyong opisina, labi na sa mga programa no sa Pag-ibig. So siguro ma'am, diretso ta no, kumusta atong mga update, ma'am? Nadungog na ba namo sa State of the Nation address ang opisina sa Pag-ibig, no? Unsa ba yung mga programa, ma'am, sa Pag-ibig nga ginahimo karon? So mainly ang program gud ni Pag-ibig is regular savings man jud. Pero naatay program na housing pod, which is isa pod siya sa main kay since provident man og housing ang main na gihatag na program ni Pag-ibig. So kana siya gihatag na siya sa atoa para maka-angkon ta og balay og at the same time makasave pod ta sa ato ang kwarta. Ayan. So siguro pangutanan nako, ma'am, no, unsa man ang programa sa Pangulo in relation sa Pag-ibig? So in relation sa Pag-ibig, ang program ni President is katong 4PH, katong pabahay na affordable lang para sa mga dili kayo maka-afford og kanang mga housing na mga dinagko na property. Kana siya himo na niya para sa atong mga low income earners na mga employees para makabalay pud sila sa ilang pagpanarbaho. Ayan. So kay balo ko daghan ta og types no og kana ganing housing na atay katong syempre tong regular nato nga housing loan, but naapod tong ginaingon nato nga kining bidding og kaning 4PH. Okay. So siguro, ma'am, kabalo ko ang housing gid ang direct nga pwede nagdetalye ani ba, pero naaman gud sa inyohang Facebook or dili Facebook, sa inyohang website ang mga kini nga mga programa. So siguro na ay mga pangutana ato ang mga ka-ONP regarding this, pwede man pud nila ipangutana. But basta kato mga basic lang pod no ato ang matubag sa ila. Basic lang po. Mga requirements, yes, and then kung saan pwede ma-avail. Oo, kato ra atong matubag since si Ma'am Elaine Manggod no sa marketing department. At doon na may marketing department ang pag-housing. Yes po, napad no? Sila marketing department. Okay. I think last Tuesday si Sir Lau ba to among na kauban diri? Si Kuanto Sir Clarence. Clarence, yeah. Si Sir Clarence to siya. Pero no? Sa marketing to siya, kauban to na. Marketing to. Di na siya sa kuan housing hub. Okay. Ayan. Anyway, mga ka-ONP, kung may ano kayo may mga tanong kayo, send lang no or message lang. Okay. So let's talk about ang mga programa sa Pag-ibig. Siguro unahon na to diha, Ma'am Elaine, isang ato ang savings program no. Unsa ba ang mga savings program sa ato ang opisina? So natay duha ka savings program, katong mandatory o katong voluntary. Ang kanang mandatory is mo na siya atong regular savings na ginadidak sa atoa. If ever makatrabaho na ta, kanang 200 na ginadidak sa atoa, tugbangan na sa ato ang employer para 400 ato ang savings per month. Dili kay na siya dako, pero mag-earn na siya every year kung ma-declare na ang ato ang dividends. And another savings is the MP2, which is katong voluntary, and the minimum payment po ana niya is 500. Pero dili maka-avail si member ani kung inactive ang iyang contribution. Meaning kung wala kung naa na siya Pag-ibig number pero wala siya kahulog na o continuous kanang dili na updated, so dili siya qualified for MP2. So sa mga employees or naay mga employers, qualified kayo basta updated lang ang contribution. O sa mga individual payers pod na gusto makasave
Unya, gusto nila po i-avail tong MP2, pwede ra po sila mag-update og bayad sa ilang regular savings. Okay. So muna siya ang savings program sa Pag-ibig. Now, let's go sa ato ang mga loan program, ma'am, sa Pag-ibig. Kabalo ko, ubay pod, no? So, unsa kini nga mga programa, ma'am? So naatoy katong short-term loan, katong regular loan nato na pwede nato i-loan ang 90% sa ato ang contribution kay ang maturity man ana niya madagan pag 20 years or retirement age. So pwede nato siya gamiton partially pero i-loan nato siya as short-term loan. Napod mi calamity loan pero katulang mga calamity-stricken areas parihatong naglinog sa Jensan, apil na si Jensan sa calamity-stricken areas Masarangani. O napat to Davao Occidental at basta dito na side sa may Jensan. And then apod tay safe loan na pwede i-avail sa tanan as long as napa sila'y kanang available na pwede ma-loan maximum of 10,000 depende na siya sa evaluation kung qualified pa ba sa safe loan kay naamang goy uban na ang ilahang pagsabot is maski na sila loan then pwede ra sila sa safe loan. Actually pwede ra na siya ang ano lang anak niya, grounds lang anak niya, if ever, bago lang mo nag-loan, tapos mag-safe loan mo, so gamay ramang yun na mabilin, kay 90% man ang gikuha sa atong savings, ana. Yeah. So, kung bago lang mo na loan, ayan na lang sa mo pag-apply. Yun. Gawas lang, og nakatunga na ba mo og bayad, pwede ra mo mag-apply og safe loan kay 10,000 naman pod ang iyang maximum. Anya ang threshold pod anak niya is 1,000. Okay. So, kung at least na may ma-loan na ka ng 1,000, sobra atong na-loan ninyo sa MPL, pwede ra, pero gamay ra manggod siya nga loanable amount. So, mas better kung abot siya mga 5,000 ba, 10,000, pwede ra mag-avail. Di na siya mulapas og 10,000 since applicable manggod na siya sa tanan. Then, mag-end na siya karong September 8. Yan, okay. So, muna siya ang safe loan, no? And siguro sa atong mga ka-ONP, na-mention mo ganina ma'am ang kaning calamity loan, no? At bagkuhay ra bigid kayo ning linog, no, ganina sa Baganga. Yes, oo, so maybe maghulat pa taan na ma'am nga madeklara nga state of calamity before ta mag-loan. Kung grabe ang iyahang impact or grabe ang iyahang mga casualties o damage, maghulat pa ta sa evaluation ana para ma-consider siya as calamity-stricken areas. Pero actually sir, kana si safe loan o si calamity same lang na sila na murag calamity loan, but the difference was kanang ano manggod siya, naka-limit lang siya to 10,000. Okay. So dili kontahay ang imuhang tab dito is 100,000, so automatically 90,000 man kung mag-apply ka og calamity loan. Then, at the interest of mga 5.95 lang. Si safe loan manggod, 5.95 lang. Pero kung nakaka-loanable na mga 90,000 sa ibang 100,000, 10,000 lang din ang imuhang pwede ma-loan. Okay. So, kung available pa ang imuhang calamity loan, kato na lang calamity loan, kung no? available sa inyuhang lugar or appeal ang inyuhang lugar sa calamity-stricken areas, pwede ra kayo ninyo i-avail ang calamity loan. Mamili lang mo, pero kung dili, dito na lang sa mo sa safe loan or short-term loan kung gusto nyo dako og yun na ma-loan. Okay. Ang kaning multi-purpose loan man good ma'am, no, whether na calamity or wala, whether unsa man ang sitwasyon, pwede nimo ni siya i-apply. And in fact, nalang sila ma-avail sa ilahang credit or sa ilahang total tab. Oo. So, 90% po ni ma'am. Yes po. Tapos, additional information po sa katong mga nag-loan per na offset ang ilahang loan tapos wala nila na bayaran maski isa or 4 payments. Pwede ra sila makaloan dati 2 years, manggod to siya karon kay 1 year na lang. Yan. May tanong dito, no? Kuya Janus, good morning ha. Salamat sa pangutana. Paano kung wala nakarimit ang employer po? Automatic bas dili na siya pwede sa MP2 savings? Kung wala nakarimit ang employer, sir, kay automatic disqualified siya kung inactive siya for within 6 months na kailangan MP2 for ito, no? MP2. Oo. Pero kanang concern niya sa wala pag-remit sa iyang employer, pwede na niya i-follow up muna ang iyang employer. Tapos kung dili gid niya makaya og follow up, pwede siya mag-complaint, buhato siya any branches na
duol sa iyaha para mag-complaint na lang siya para mabisitaan na siya ni Pag-ibig Fund kay as long as employed man gud ta kailangan jud ta mag-remit kay mandatory man gud na siya together with your SSS o PhilHealth kana sila tulo na benefit kailangan man na siya hulugan ni employer kay napud na sila designated na counterpart for your benefits. Okay. Pero ma'am, pwede ba nga, like for example, hulugan na lang na mo og isa ka contribution para ma-activate og balik. Di ba pwede? Dili mi gaalaw ana basta employed kay ginahatagan nimo si employer og kanang way na di na lang gid sila mag-contribute o para sa imuha. Tas mandatory na ba kung 200 ang imuhang share naman pud gud sila 200. Yes, so sayang pud ang 200 savings man pud na siya nimo. So dili gud nato ibaliwalaon ang atong rights ana. Ang kuan magudana kay kanang gusto lang jud ka maka-save, maka-loan ba, no? Kana savings ayun sa problema. So iya jud ang ipaglaban. Okay. So ang unang imbuhaton moadto gito sa HR. Nahan sa niyang iyang employer kung dili madala og pakigstorya pwede ra siya ato sa Pag-ibig branch mag-complain kay ginabisitaan man na siya ni Pag-ibig Fund. Okay. Kana mga unregistered employers na daghan og mga empleyado unya mag-complain sila adtuan na dayon sa kanang designated na branches na under ang ilahang company. Nya nabe na penalty ma'am no sa ako na siya penalty pero pwede ra na siya ma-waive, applyan lang nila og penalty condonation. Beto lang deprived dividends katong tubo gud niya per year sir kay di na siya cover sa Pag-ibig kay dapat gihulog man gud jud na nila on that month na pagsugod sa empleyado. So ang buhaton ana nila katong regular contribution plus the deprived dividends na na-compute ni billing na bayaranan nila mao to ilang bayaran instead na penalty kay ma-waive naman ang penalty yan ato. Okay. So mo lang na no mga ka-ONP kung Kuya Janus kinsa ba ni siya ang imuhang gipangutana or gipapangutana no. I hope nga masettle na niya pero adto gid sa ato ang employer no para at least ma-remind pod sila. In fact, pwede pod ninyong awahagon ang inyong mga employer nga mag virtual Pag-ibig na pod sila kay para dali na lang ma'am no. Oo. So instead nga kanang letter pa ka diretso na. Instead na mag-form kay dito na diretso na apply na lang, i-click na lang apply now sa loan para wala na form na fill upan, papirmahan, wala na siya, paperless na siya kung nanay virtual Pag-ibig si employer. Yan, okay. Hi Ate Fekehano, good morning. Si Ate Bani, maayong buntag. Hi Ate Aning, kumusta mo diha? No? Thank you for tuning in. Hi Ate Luz, maayong buntag diha sa Cebu. Thank you sa pagtanaw sa atong programa. Good morning diha sa Mandawi, no? Tama, Ate Luz, Mandawi, Cebu. Good morning po sa inyo. Ate Marisa, may buntag. Ate Anita, musta mo diha sa Lupon, ha? Thank you for watching sa programa and kumusta mo, no? I hope nga okay, safe lang mo kay mo lagi to ganina gibati man tag linog good. So anyway, I hope nga safe lang atong mga ka-ONP diha. Okay, so balikan nato to ma'am, no? Kasi kining tanan dili ni siya mahimo like for example tong MP2 na pangutanan ni Kuya Janus or maybe ang kaning mga loans nato kung dili walay active nga remittance ikan sa itong mga employer. Pero what if self-employed siya no or voluntary? Kung self-employed siya, kung self-employed si member kanang wala na siya kabalik og hulog sa iyang contributions last, pwede ra siya magbayad og at least 1 month na updated contribution. Okay. Tapos once posted na siya, kay mo-detect man gud na siya sa amo ang system na wala pa na post ang gibayad, inactive gyapon. Pwede ra siya mag-apply kung na-post na. Through online ra po na po yung application through online sa MP2. Okay. So mo ni ang hagit po sa to nga mag-apply tag virtual Pag-ibig ma'am para dali actually, na tayo. Sir, ang virtual Pag-ibig nato dito lang ang application sa loan sa katong with employer kung naana po kanang employee-employer relationship. Tapos sa MP2 o sa regular contribution is viewing lang yun siya sa imuha na-contribute. Pero upon application for MP2 kay naara siya sa gawa sa website.
Okay. Naara siya sa amo ang webpage. So kung buot mo mag-register sa ato ang MP2, pwede ra kayong mag-register. Naapo dito pag i-click ninyo MP2 enrollment, kay naana siya steps pod kung paano mag-apply. Then i-follow lang to ninyo siya, upload lang mo tong mga kinahanglan na mga requirements, especially sa ato ang valid ID, selfie photo, gunit ang valid ID o katong source of fund na document na pwede ra mga bank statement, payslip, or kung unsa pang mga source of funds na gigikanan sa inyong kwarta, pwede nyo siya. Basta visible lang ang pangalan o ang katong iyahang amount kung pila jud ang inyong gina-earn. Okay. Reaction ni Kuya Jano. Salamat po, ma'am and Kuya Ton, sharing it to the person who asked. Kay murag 1 year na daw ang uban wala nakarimit pero na ay deduction. 1 year, that's too long. Kana, pwede ra na siya i-complaint, labin na na deduction. Ang ipakita lang ninyo is katong payslip na ay deduction. Kay ma-check man na ninyo, di ba, ma'am? Mabalikan na. Dili, actually, sir, dili na ma-check sa amo ang file kung wala remittance. But kung mag-file si member, mag-file siya og complaint. Pakita niya, i-appeal niya tong additional na mga evidence na nag-deduct yun si employer. Pati kung na-ID sa company, pwede ra kayo na. Actually, ang reporting pod ana or complainant ana, anonymous ma'am pod. So, dili na siya gina-reveal ni Pag-ibig Fund pag kanang visit na good sa employers. Ang sa karon manggod na joy mga demand letters from third party na nagahatag yun og letter sa mga delinquent na mga employers para jud ni siya sa mga members na para makadawat yun sila sa ilang benepisyo. Ayun. Okay. So salamat Kuya Jano sa imuhang pag-extend po daw ani nga message, no, at least ma-clarify po nato, ma-remind po ding ato mga employer, no, nga dili pwede pwede na dili hulugan balaod biya gud ni nga naa ang mga benefits sa ato ang mga employer. Pwede sila makulong. Actually naka-state dito sa letter na 6 months imprisonment man ato to 6 to 3 years na imprisonment kung dili nila i-settle. So, ang mga employers sa amo ang manuhan pud karon is naga-comply naman jud sila. Okay. Ayan. Salamat po sa mga tanong ninyo, mga ka-ONP. Okay. Naapatay kuan ma'am, no? Naapatay mga pangutana. Una diha is ang pangutana niya alat kanina na storya na to tong housing, no, na programa. Unsa daw ang buhaton para mag-apply for housing loan? Ang buhaton lang for application sa housing loan, ang basic requirements lang po ana is katong imuhang updated na contribution. Kung for PH ang imuhang applyan, marag 12 months lang na ilahang ginakuha na kanang marag gina-require na contribution nimo. But kung katong regular na mga housing loans, like kamo na mismo ang nangita og property tas gikuan ninyo siya, usually 24 months gid na siya. O ang pinaka-importante na requirements is ang inyong capacity to pay or source of income ninyo pangayon gid na siya. Kay upon evaluation sa inyong applyan na housing loan, gina-CI pa na siya or gina-investigate pa na siya kung able ba gid mo mobayad ana na property. Ayan. Okay. Oo. Pero naman po iuban ma'am nung mag-direct sila sa ilang developer. Katong developer via developer, bali sa developer na sila maghatag og mga requirements. So si developer na mismo ang maghatag sa ila og list sa requirements na kailangan nila for compliance. Pero ang developer ang mo-apply ana sa Pag-ibig or ang member gihapon? Marag sila ang mag-submit since si Pag-ibig og mga developers kay partners naman na sila. Oo. So na before man na sila mag-apply kinahanglan man pod nga siguro na 3 years nga kuan ana kanang mga katong sa ganito ilahang nakalimot ko katong bayronon nila first. So, nakalimot lang ko sa term pero mato siya pag after ana nila kanang mabayaran to ng payment kay pwede na nila ipasa sa Pag-ibig Fund para si Pag-ibig na ang ilahang marag main na bayaranan for the amortization na tapos para ma-extend pod ang term kay up to 30 years man ang loan term depende sa edad.
Oo. So but pasabot ma'am nga kana nga transaksyon lahi na siya kay na may developer. Pero kung ikaw mismo mo apply, lahi pud ni siya no. Dahil po na siya na may kanang mag-base lang sa land title, kung na land Oo. title, kanang house construction, reconstruction, kana. Pwede ra Yan. na ang mga titles lang ang imurag himoong collateral Yeah. ni pag-ibig para maka-loan. Depende gihapon sa investigate nila kung pila ang maabot ato. Oh, yan. Okay. Marag So, appraisal value. yon. So, iba po na ano, mga ka-ONP. Yes po. Yan. Okay. Siguro ang imo atong gi-mention ganina ma'am nga bayad murag equity siguro to. Equity dito. Oo, equity. Equity. Mga 3 years ata na. Depende sa imuha kung i-full ba nimo siya dayon para murag masubmit na dayon nila kay Right. pag-ibig. Okay. Pero ang nakanindot ana kay sila na mag-transact for Yes for po. you. no? Bali, ang hatagan nimo sa mga requirements is si developer na. Tapos, ginahatag na ni developer kay pag-ibig. Yan, okay. Ang naapay lahi ma'am, di ba ang katong ginatawag nato nga acquired assets, unsa po ni siya ma'am lahi? Unsay kalahian ani sa regular na ato ang housing ano? Ang acquired asset manggod kay naa siya previous owner. Ang ruling ana niya as is where is. So kung unsa to ang kanang marag kalagayan or ang infrastructure kung unsa iyahang naong or iyahang kanang makita gud ninyo pag visit ninyo mao jud na dawato ninyo siya. Since na may previous owner ana na foreclose lang nga siya kay wala nagoro na kaya og bayad, so embargoho na siya ni pag-ibig para ibaligya na pud siya. Yan. Okay. Pero mas makaless jud, mas lesser ang iyahang value compared to kanang mga bag-o na properties from developer kay dili man siya second hand. Mo nay kuan pod ma'am advantage ana no. Basta Yes i-check po, lang mas po barato ninyo dito lang pero yun paunah ang na yaman. iba ni ma'am no. Yes, Oo. naa siya bidding nag-announce lang na si pag-ibig sa first auction, second auction o third auction. Kanang third auction mo na siya ang katong pwede na katong bulk na kung dahil daghan og nag-avail, so maka-avail mo atong group sale. Ayan, Na okay. medyo taas-taas po siya o kanang percentage sa discount. Pero depende gyapon sa company kung appeal ba ang ilahang company sa naka-avail aton group sale. Yan, okay. Ma'am, kung napay mga pangutana itong mga ka-ONP, asa ba sila mo contact? So, sa mga naipangutana or sa mga members or mga bago pa na members na mag-request sa ilahang mga MDF, pwede ra kayo mo mag-email sa davao.pacdi@pagibigfund.gov.ph or davao_med@pagibigfund.gov.ph na ami mga kanang nakapaskil dito kung paano mag-request sa amo ang mga MDF para dili na wala naman gud mi naga-print, so ginasend na namo siya through online or through email na siya. So, pwede na mo mag-message dito sa davao_med@pagibigfund.gov.ph o pwede ra pud mo magtawag sa 0968-667-3. Yan, okay. Pwede po, no? Bisita lang mo sa ilang opisina pero gina-encourage gid mo ma'am no nga mag-virtual pag-ibig na kita. Mag-virtual pag-ibig jud ang among gina-highly recommended since kita man gud naga-change man jud ta og mga employers. So kato screenshot lang sa inyong homepage sa virtual pag-ibig, makita naman dito ang information na kailangan sa employers. Mana to siya ang ipasa ninyo sa inyong employers. Okay. Ma'am Elaine, salamat kaayo sa time nga imong gihata. God bless ma'am og maayong buntag kanimo. Thank you pod kayo Sir Jess o God bless pod. God bless Ayan. atong tanan. Okay. Well, mga ka-ONP, magbabalik po tayo with our partner naman from Department of Trade and Industry, Davao City. Ato ang hiskut-hiskutan ang kining programa nga 5% discount no. Nga benefits sa ato ang mga senior o mga PWD. Later na sa itong programa, diri na sa itong programang Oras na Pilipinas ng 1197 DXFE. Kung minsan ay parang abang susuko na, ang pagod na katawan ay tila bibigay na, isip at damdamin ay puno ng pangamba.
talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, si Jesus ang bahala. Kailanman ay di ka pababayaan, pagkat siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Oh, kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, si Jesus ang bahala. Tanging pag-asa, wag nang mag-alala. Oh, kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, wag kang bibitaw, si Jesus ang bahala. Atong oras alas 8:33 sa buntag, and kauban na nato karon pinaagi sa Zoom mga to ang guest sa mga ka-ONP. Ato ang makauban this morning. Okay, ato sang i-check ka kung nasulod na siya sa kining ato ang Zoom. Okay, let's welcome mga ka-ONP si Sir Kenneth Morata. Ayan, siya po ang ating partner ngayong umaga. Okay? Ayan, ako sang ipasulod kung check na ko. Sir Kenneth, padungog ba ko nimo? Yes. Okay, good. Ayan, Sir Kenneth, good morning ha. Maayong buntag, kumusta diha sir? Long time no see sir. Gani, busy man kay ka sir? Oo, na mga lahi po na functions ginabuhat. Gani, no? Ayan. Pero nalipay ko nga magkauban ta karon para diskutan ning ato ang programa. Mao ni ang guide no sa DTI para niining 5% special discount no for our PWDs. Now, yes. Sir, mangutan ako, unsa man ni siya about no kaning ato ang programa, and can you give us siguro detalye po niini? Sige po. So may buntag sa tanan no. So kaning special 5% discount, so lahi ni siya dito sa naandan na to nga 20%. So kaning 5% specific ni siya sa mga certain products only. So under DTI natay ginatawag nga mga basic necessities and prime commodities. So dito na siya nakafocus ang katong 5% discount, and kani siya nga 5% discount, so gitawag ni siya og joint administrative order. Kuan siya kanang lahi-lahi nga department sa government nga ano sa
na ay directive na para ma-revise or kumbaga katong nga magud siya nahitabo sir nga sir kumbaga gi-update siya kumbaga. So kani siya Joint Administrative Order number 24-020 of 2024. So recent lang yun ni 2 years ago lang ni siya. So series pa ni siya sa 2024. So mao ni siya ang kumbaga sulod aning 5% special discount. Ayan. So nga naman nga kining concern no, kining nga programa updated Joint Administrative Order gi-issue og ngano pod nga improve ni siya no nga polisiya sa milabay nga ingon nimo 2024 sir. So karon sir Sir Ton kani siyang Joint Administrative Order or JAO. So from before gi-expand mismo ang kumbaga ang daily or weekly cap kumbaga na siya weekly purchase cap. Okay. So sa una gikan 1,300 karon mahimo na siyang 2,500. So 2,500 so ma-discountan ta na siya. So kung ang discount sa una ara sa mga 65 pesos karon so 125 na ang ma-discount. So kana siya dako po ng tabang lalo na sa mga kana senior na tong kuan mga PWD pod. So mao ni siya nga ani siya karon 2024. Ang waga na update lang siya. Okay. Ni-expand ang iyang weekly purchase cap kana siya. Okay. Ayan. So unsa po na mga specific sir nga product categories nga covered aning 5% special discount policy nato sir? Sige. So naay duha ka kategorya ni Sir Ton. So naatay basic necessity. So kumbaga kaning basic necessity is mao gyud ni siyang kumbaga kailangan na to para mo survive ta or mo exist ta ani. And then tong isang duha man ni siya. So BNPC. So BN is basic necessity, PC is prime commodities. So mao ni siya ang mga kumbaga essential sa mga consumer. Oo, pero dili siya categorize as basic necessity. So naiuban ani sama na lang sa sample kanang maanda na to nga kuan Sir Ton kanang mga BNPC sama sa bugas, kanang mga let's say corn o mga bread. So later so kumbaga daghan siya kuan nga siya category and then pwede po ni siya kumbaga kay list man siya Sir Ton, pwede ra pod ni siya i-search sa mga senior citizen nga naman tay kuan access to internet. So pwede siya i-search dito unsa ang mga listahan niini. Kay ubay-ubay pud siya nga kay bisan ang ubang senior wala sila kabalo nga katuday ilang gipalit sa let's say sa grocery is covered dito siya 5%. So at least naka-discount gyapon sila. Okay. So ang proseso ani sir, for example, moadto kog bangkiruhan na may mupalit kog bugas, ipakita lang ang ID. Naman tay PWD ID. Na ay mga higayon Sir Ton, na ay mga exempted or dili sila included sa kaning mga gitawag ito nga special 5% discount. Ang isang reason na ni kay appeal sila sa BMBE. Okay. Gitawag ito ng Barangay Micro Business Enterprises o BMBEs. So kuan pod og mga cooperative Sir Ton, so dili na sila included sa mga ipa-discountan kay tungod sila ang scale or micro scale nila nga nature silang business. So since gagmay pa sila, so wala sa sila gi-include sa government nga maghatag og 5% discount. Okay. So but pasabot pili lang no nga mga tindahan ang pwede ani. Yes Sir Ton, ang sama ni kay kanang mga supermarket, grocery store, convenience store, pati ng mga mini mart actually Sir Ton. So since naadya kadalasan ang mga basic necessities and prime commodities nga ginabaligya, kana sila nga mga store ang muhatag mismo sa special discount kay usually nila dagko naman sila din sila katong micro scale ng mga business. So dito ang mas maayong or advice nato nga moadto ning mga PWD and senior nato sir. Yes. So, okay. Kaya basin matingala po ang mga senior. So, walay labot ani Sir Ton ang mga sari-sari store. Mga wet market o kanang mga talipapa. Kaya basin matingala sila nga di sila tagag-discount. Gani. Kasi palit og barita nga sabon dito sa sari-sari store nya.
Wala may discount. So kato sa karon wala na sila gi-appeal certain kay appeal sa barangay microbusiness enterprise. Ayan. Okay. So naapoy kuan sir kining prime commodities. Unsa may mga specific items nga ma-fall aning prime commodities nga category nga pwede na i-discount? Sige po. So sa prime commodity, so actually ubay-ubay po ni siya. So ang uban na included rin ang katong harina, no, mga dairy products, o mga onion, sibuyas, no. Ang ilanan lang diri nga included siya kasagaran gyud nga ginagamit ato sa balay is kumbaga included siya as long as dili siya foreign brand or premium kumbaga. So mga locally produced ni siya. Sample, locally produced na bread, locally produced na mga mga products. So so kasagaran nga mga certain mga local products na ginagamit ato sa balay, so appeal siya. And even gani nga ay mga basic na mga gamit, sample sa mga construction na atay semento, atay na mga steel wires. O sa agricultural food, kung kasagaran man sa itong mga kaubanan ng mga senior kay pag mo retire na nga sa bukid or mga na. So pati ang fertilizer, mga pesticides, herbicide, naan na sila mga even poultry, mga livestock feeds, na sila discount gyapon na certain, no? So kuan siya kumbaga dako ang coverage somehow sa kaning mga basic necessity and prime commodities nga pwede i-avail sa mga senior and PWD. May pod ni sir, no, kay at least na-explain nimo kay expanded man gud ni, no? Karon so at least makahibalota, and gi-mention po nimo nga nay listahan nga gi-provide po ng DTI para makahibalo ang atong mga ka-ONP kung unsa tong dili o unsa pod tong pwede. Pero unsa ba yung mga common nga kuan sir, grocery items no nga usahay mamali na to ba ma-include nato sa discount nga dili discounted di ay? Mo kasagaran pud ding murag mauban ma-raise ning concern. So kuan ang ato adyong ilanan permi pag mag as senior or PWD nga mo-avail sa discount is dapat ang katong brand or product nga to ang paliton sa grocery ba diha is dapat local yun siya. Dili siya katong mga imported na mga like example imported na mga rice, imported na mga pastry, no? May mga premium grade na mga kanang mahalon kini certain nga mga corned beef ba diha, no, sa so dili na siya appeal. So katong mga locally produced local products, example local na mga sauce, local na mga meats, katong mga premium grade nga meat nga kanang sa mga steak, dili na to siya appeal. So imported na mga canned product or canned goods, so dili na to siya included. So ang ato lang duty manan is dapat local product siya. So diri lang sa Pilipinas gi manufacture, so kato siya mismo ang na-discount na 5%. Ayan, at least klaro ha sa mga ka-ONP nato kay para makahibalota og ma-educate pod ta ni ini. So na-mention nimo sir nga dili lang dai ni sa PWD, appeal pod ang senior ani sir. Okay, clarify lang nako. Okay. Ayan. So when you talk about kuan sir kaning qualification o eligibility, unsa man dapat ang kuan ani specific, no, nga qualified ni ini? Okay. So ang kuan ng qualified kato as mentioned sa kaganina is kung let's say senior na ka, so dapat imong edad is 60 above na gyud. So kung 59 and a half pa ka, so dili pa ka pwede. So dapat 60 gyud. And then sa PWD, so kana person with disability either nga matay kuan pod, no, gina-issue ang PDAW. So diri na sa city government sa Davao, no, kung na person with disability is na sila ID nga ginahatag, no, or gina-release ang PDAW. So kato siya, so pwede ang senior, pwede ang PWD na as long as ma-verify sa senior no 60 years old din above ka. And then sa PWD is dapat na ka tong ID, no, identification nga you have disability. Kato siya pastotan. Ayan. And take note ha mga ka-ONP kay naapod ba yay ginaingon nato nga PWD nga tawag na to ana kana ganing
kuan gyud no, obvious gyud nga PWD. Napod to'y PWD gyud nga dili obvious. Okay? Nakalimot ko sa giterm ana ni Attorney Martinez, pero naan na siya. Okay? So dapat inumduman nato nga dili but pasabot nga ay mura man ni siya way sakit kanang na PWD man ni. But since na siya ID, mo gud na i-prove bagid sir no nga kuan gid siya, PWD gid siya. Let's give that no discount. Okay? Mga ka-ONP. Yan. Pero sa senior sir, kinahanglan ba nga naa siya ID to avail or dili na necessary? Di ba naman tayo senior citizen po ng ID? Okay. Kana sir no, nanungog ako ng mga lagandagan kay nagakandak pod mi og seminar sa mga senior. So kani siya nga concern is if ever wala kay ID nga senior katong ID nga ginaano gyud, pwede alternative ID. So as long as naa imuhang pangalan, edad o picture. Picture nimo. So as long as nanang tulo na ma-verify nga senior ka and dala pod nimo tong booklet. So kay ang purpose sa booklet is dapat ano siya para makita pod sa establishment niya mong gipalitan nga kung nalapas na baka sa weekly nga cap nga 25. I see. Same gihapon sa PWD sir. Yes po. Pero kung sample walay PWD nga ID na dala, so pwede ada alternative or pwede ra pod as kuan lang po discretion na lang po sa establishment ipakita gyud niya nga PWD gyud ang ang customer or di kaya so mahatag na pod gyud og kanang kumbaga privilege sa mga kanang discount, special discount sa mga PWD ug senior. Yeah, na-mention ni mo na sir no kay na naman gitay kuandaan given nato nga 20%. Lahi pa ba ni siya sa 5% or same lang? Yes sir, kuan siya. So under katong joint administrative order. So ang kaning 5% discount is kuan jud siya sir. Lahi siya no. Separate jud siya. Lahi tong 5% discount, lahi po tong 20%. Kaya ang 20% cover ato sir is mga services, mga medicine, restaurants, transportation. And then kaning 5% discount strictly apply ni siya sa katong mga basic necessities and prime commodities. Okay. Ang kalayan po ani in terms of the business perspective, ang 20% discount if later nga ni slight tax credit, no? Kumbaga if tagaan nila discount on the 20% level kana sa kay ang business is naa na siya kumbaga later in the renewal sa mga BIR related documents. So and then kaning 5% discount certain is kani wala ni siya VAT exemption no. So nga component. So mohatag gyud sila ani. Katula ang difference sa duwa, ang 20% very separate na siya. Lahi ay ang coverage. Ang sa 5% discount nga special discount is apply only to BNTC. So basic necessities and prime commodities. Okay. Kay for example, madto ka og department store, no? Mulinya man jud ka ana for senior og PWD. Unya tagaan man jud kanila nag-discount sir, no? I don't know kung 20% ginang discount, pero naa ginay discount, di ba? And then here comes 5%. So unsa ba idungag ba na dito sa ilahang 20% ka discount na daan sa PWD or daily? So ang usual setup gyud ni Pastor Ton is kung sample sa grocery products siya dito, and ang kasagaran man na baligya na naa sa grocery is the basic necessities and prime commodities. So ang applicable nga discount pag nagyud sa grocery nga mga area is 5% yun siya. So if malahi lang ang discount, mahimo siya 20% if ever nagkaon mo sa restaurant or sa pamasahe, mga ana and so on. Okay, at least na-clarify na to no mga ka-ONP. Salamat sa clarification, sir. Okay, kaning limits pod no sa PWD na abay mga purchase nga limit or cap on how much a senior citizen or PWD nga mapalit using itong 5% discount na to. Yes po. Yes sir to no. So
dito sa atong gimension ganina nga joint administrative order. So eligible ang senior and PWD sa weekly cap na 2,500. So kanang 2,500 is discountan pa na siya. So kumbaga for the week ang makuha nga discount sa senior and PWD is 125 pesos per week. Okay. So ang example, let's say imong grocery products worth siya og 2.5, let's say lang. 2.5. So so discountan pa na siya. Okay. So, aside sa katong 5%. Ay mo na siya, Sir Ton. So mo na tong 5%. 5% ang 2.5. So that will be the discount sa imong i-purchase on the transaction. Ayan. Okay, at least maklaro ta ha, mapadita malibog ani kung unsa mangyoy discount na to, no? Maybe natin mga PWD diha nga nagapaminaw karon at least maklarify po ninyo. Kung na may pangutana ato nang ipatubag kay Sir Kenneth, okay? Ang inyohang mga pangutana. Ayan. Unsa man puding carry over, sir, no, sa mga wala nimo nagamit nga discount quota? Pwede ba ni siya nga mag-carry over nimo next week ang kaning 2.5? Okay, sige. So to give clarification, no, so kaning 2.5 is weekly gyud ni siya. So dapat weekly cap ni siya, either magamit nimo ni or wala, masayang siya. So ang katong mga unused na mga amount, let's say mo nagasto lang for that particular week is 1K lang. So katong nabilin nga 1.5, so dili to siya ma-carry over sa next week. So kumbaga, so every week 2.5 which ma-refresh lang siya 2.5 every week. So kana ra siya certain. Okay. Klaro yan ha, mga ka-ONP. And this is not for today or this month lang, no, kay kabalo man ta nag-celebrate man ta og PW Person with Disability Week. But kuan na gid ni, regular na gid ni. Every week na gid ni siya, Sir Kenneth. Yes po, oo. Okay. So since 2024 nga nakuha ning joint administrative order, no. So applicable na to siya all throughout tong discount nga 5% expanded na. Ayan, okay. So pag i-present basta i-present lang ang OSCA kung senior ka or sa to sa PWD ka ID, automatic maka-avail ka ani basta dito lang pug ka sa mga grocery nga pwede, no, muhatag ani pero dili lang tong mga MSME, sir, no, makahatag na to BME. Oo. Kuan just to give you kuan BMBE BMBE. Barangay Micro Business Enterprise. Okay, so pag mga BMBE, dili sila makahatag ani nga discount, sir. Yes, so included po diha ang kuan dai, sir, ton, ang cooperatives kay napoy cooperative nga nagapaninda. So excluded sila diha sa mga sa special discount. Okay. How about, sir, dili makalakaw si nanay, si senior? Pwede ba nga dalaon lang ang katong iyahang ID, tong OSCA ID niya on behalf sa senior or sa PWD para maka-avail atong 5% discount? Yes. So regarding ng magpadala ta og representative, no, so allowed siya. Yes, pwede lang magpadala tag authorized representative na mo purchase on your behalf kay given nga tay mga senior nga hapuyan na mo adtong tindahan or mga PWD nga di jud ka kung anong mobile sa slow. Ang dapat dalawon lang is authorization letter. Okay. No? Sa senior, and then ang ID sa beneficiary, sa ID sa senior or sa PWD, and dapat ang kaning letter is valid lang siya for 7 days. Tapos na ay katong murag pangalan sa mo represent sa imuha. Butang nimo dito magdapot siya ID niya. Yes, sa case po sa sample if ang PWD is let's say bata, minor siya, so pwede ra pod ang parents ang modala as long as na atong ID sa bata ng PWD and then stated nga minor siya kung di gyud siya ka, let's say kalakaw, so ang mama ang mupalit sa grocery in behalf sa bata para so pwede to siya kay na mga PWD nga minor, pwede ang guardian or ang parents ang gamit, certain.
Okay, okay. Yan, at least klaro, no? So, dapat naalangyoy katong letter. Okay. Yes po. How about sir, yung online? Okay, pwede po ba maka-avail og 5% discount para sa ato ang mga online grocery shopping or kaning mga text or phone orders? Yes, yes sir Ton. Sa mga mag-shopping ka online, usually uso na siya karon. So naa na siya na sa app mismo nila. So accepted no kung sa supermarket ka o grocery store na nasa mga online app or remote orders. So mandated na sila nga i-honor ang discount. So provided nga ang ay digital copy sa ID or katong booklet no nga i-submit ka during mag-checkout ka. Oo. Okay, so pwede inana na maka-avail gihapon sila og 5% discount Yes sa ato po. ang mga ka-ONP pod, no? And how about mga kuan sir, mga establishment, no? Business establishment, required ba sila sa JAW to grant itong 5% discount and makabaton og exemption? Okay. Sige, so like katong gina-mention na to Sir Ton, nga ay mga certain businesses nga dili siya pwede siya dili kumbaga exempted sila na maghatag og discount. So ang una to ang muhatag og discount ng mga establishment is katong mga supermarket, grocery store, convenience store, and mga mini marts, no? Oo. So kato siya muhatag na sila. Kana nga mga store is mo na usually ang kabaligya og mga basic necessity and prime commodities na mga products. So and sabon na pud nako to ang mga exempted kumbaga is kay under sila sa barangay micro business enterprise sama aning mga silingan na to nga sari-sari store. So yes. Oo, dili na sila included kay basin mo palit mo og sabon or sa ba pasukot mo sa tindera kay wa mo kita kag 5%. Oh. So dili na sila included kay kumbaga ang purpose nila na kay since starting pa lang ang ilang mga business or gagmay pa. So tagaan jud sila og space or kuano sa kumbaga sa government na at least mudako gyud kay micro pa ilang ang business. Yeah. So even the wet market sir to na ako'y kato kay appeal man sa prime commodity ang agriculture. So ay mga kuan sa wet market nga dili sila kumbaga exempted sila kay they're under BMBE. Sir, what about naman tay mga 24/7 no nga mga department store na sila convenience fee padaan no? Can they still give 5% discount? Yes, Okay. Appeal na ang mga 7-Eleven, convenience store, so parang mga Kmart, any na mga convenience store as long as nagabaligya sila og basic necessity and prime commodities, they are mandated to honor the discount. Ayon. Okay, at least klaro mga ka-ONP ha. Kay basin wala tuoy tindahan diha sa inyo pero na may kuan diha, na may supermarket diha nga 24/7 dito na lang no kay maka-avail pa ta dito. Yes. Yan. Okay. So sir, what if dili mo hatag? Mo ni pangutana ron no. What if dili mo hatag, dili i-cover sa grocery store, mo refuse sila nga tagaan og 5% discount? Unsa may buhaton na to na sir? Hello, Sir Ton? Yeah. No, kuno mo sir? Yes, sir. Oh, so what if sir dili siya or naay grocery store ba nga dili mo refuse sila og hatag aning 5% discount sir? Unsay atong buhaton? Sige po no. So murag nihinay di ako internet gina. Sorry for that. So Okay. sa mga establishment lalo na sa mga kita as consumer, if dili mo dawat or di mo refuse gyud sila nga muhatag og discount sa mga senior or PWD. So ang humuon no sa customer or sa consumer is i-keep to ninyong official receipt no. I-note ninyo ang details sa tindahan or sa store and then pwede nyo na i-report sa DTI no or sa OSCA kung sa mga senior related. And then sa PDAW if relating to PWD concerns. So, pwede mo reklamo sa DTI, pwede po sa OSCA, pwede po. Pero ang agency or ang government office nga ga-handle gyud to specific
Sir Ton, on senior is the OSCA, and then for PWD is the PDAW. Yon. Okay. Ayan, at least klaro mga ka-ONP ha. And i-contact ninyo, i-report ninyo ni siya ang office na to, sir, sa DTI asa man makita para if ever na ay mga report. Okay. So sa naatay lahing way para kung nga mo'y reklamo. So naapod tay sa among office diri ami sa Philcris Centrales sa may Quimpo Boulevard in front lang sa LTO. So and if ever apiki sa inyo mo adto sa office, so naapod tay Facebook page DTI Davao City, pwede mo message dito. Maghatag mo og kuan kaning details or reklamo ba diya or concern kung wala mo matagai og mga discount, no? So pwede dito since kasagaran sa tuwa karon na naman tay cellphone, so pwede ninyo i-message DTI Davao City, and then dito apod sa amo ang page, no, ga-post pod mi og mga tips and mga educational information nga para sa mga consumer. And recent lang, the last week na ami gihatag dito or gi-post dito nga information regarding sa PWD and senior discount, no, para magka-idea ang ato ang mga kaubanan senior and PWD. Okay. Gi-share na po namo, sir, sa amo ang page. Salamat kaayo sa inyohang information nga gihatag Sir Kenneth. Okay, and sir, God bless you. Naba kay mga kuan diha, sir, pabaon sa atong mga senior o mga PWD before ta mag-end. Okay, sige, kung di po ni last words pa. Pero tips lang nino sa mga senior and PWD. So, you have the privilege, no, nga amoy right to kana na mag-avail sa discount, lalo na ng 5%. So, if ever naamoy concern relating dili i-avail, just dili gyud makik-ariglo ang establishment, then you can go, no, sa DTI office para pwede mo na mo matabangan, and then we can also notify the store nganong dili sila muhatag. So kumbaga balance pud ni siya. We are also for the consumer and also for the protection of the business. So kato lang, Sir Ton. Ayan. Daghang salamat ani, Sir Ton. Okay, salamat kayo. Kauban nato si Engineer Kenneth Morata. Sir, God bless imuha og God bless diha sa DTI Davao. Ayan, kita tapuhon, sir. Kita tapuhon, sir. Thank you, Sir Ton. Okay, salamat God kayo, bless sir. og may buntag diha kanimo. Atong oras mga ka-ONP alas 9 sa 3, no, sa buntag. And thank you sa mga impormasyon nga atong nadungog karon na naghatag pod kanato og mga reminder at the same time impormasyon pod para sa mga serbisyo sa ato ang mga kababayan, no, mga ka-ONP. Well, manamilit na pug ko. Thank you for joining us sa atong programa kini ang Oras ng Pilipinas. Kauban ako si Kuya Elkin Damon. Sabay-sabay sa punta sa pagpahimang, no, nga ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. To God be the glory. Maayong Tuesday. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan, umipila at di nakikipag-unahan, at di ako pasiga-siga sa lansangan. Nagbababa at nagsasakay ako sa tamang sakayan, di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada, humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay.
ibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kapaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan, di ko pinupulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan, ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang tinutugtong at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakibot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Sa bawat sandali, ang tanging minili ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahang may kaibigan ka, hanggang maglingkod sa iyo't pinya. Ano mo pa
1197 DXFE. Kasapi sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is DW News. Firefighters are continuing to battle wildfires in southwest France and central Spain ahead of a forecast heatwave. More than 300,000 residents and tourists have been evacuated across the two countries. One blaze just 15 kilometers from Bordeaux has burned an area 4 times the size of Paris. Officials say the wildfires are among the largest ever recorded. German Chancellor Friedrich Merz has vowed to respond with prudence and determination to Saturday's attack on Berlin Pride celebrations. Officials have been criticised for failing to prevent it. The perpetrator was known to authorities and had previously tried to join the so-called Islamic State. One person was killed and at least 29 were injured in the incident. US President Donald Trump says there are, quote, very friendly negotiations ongoing with Iran. He says he believes there is a good chance of a breakthrough and denied reports that munitions are running low. Tehran has dismissed that any such conversations are taking place. The US paused strikes on Iran over the weekend, with Iran also halting what it called retaliatory attacks. Two days after the terror attack on Berlin's Pride Parade, troubling questions.